So, na-mention natin yung fertilization, land prep, naayos na natin. Actually, una, na-discuss natin, site selection. Sabi mo nga, may source of water. Okay, then land prep, di ba? Doon sa pag-land prep pa lang, pagbungkal pa lang, meron ka nang ilalagay, di ba? And then, bago ka magtanim. And then, management ng talong, which is napag-usapan na natin yung fertilization. Ngayon, pests and diseases, natapos na rin natin. Ano pa ang importante sa pagtatalong? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Ako po ang palaging number 1 sa mga pakuntis namin sa larangan ng pagtatanim sa gulay. Ilang bundle po yung na-harvest ngayon, kuya? Ilan to lahat daw? Nabilang mo? Mga 100 plus? Yung nakaraan, 100 din kapin. Sa susunod, dadami na to siya ang ating talong at saka ang palaya uli. So, paano itong mga anak mo? May sweldo rin sila? Oo, inanuhan lang namin kasi may kabakas naman ako din eh. Paano arrangement mo ng partner mo rito? Bawas gasto, hati iskitobo. Siya ang naglalabas sa lahat ng gastusin. Oh, pero isang beses lang. Then tapos ako nang nag-ano kasi Ay, ako once na na nagbunga nagpapatakbo. na, Oh. once na nag-harvest ka na, yung maintenance mo doon, Halimbawa, nag-abot siya ng mga sa umpisa namin dahil marami pa kaming materialis ay nasa mga 700. Ayan, unti-unti kong inano. Lalo na ngayong maganda ang presyo, so madali lang. Ang order sa akin ay 200 bags. kulang pa. Kulang pa. Kaya nga nandito ako dahil maraming buyer there compare sa amin. Tapos parang agawan palagi sa gulay. Dito sa Luzon. Oo. Sa Mindanao, Malaki ang market. pahirapan. Ay nako po. Kahit ibigay mo pa sa mga taong dumadaan sa inyo, hindi din na ano kasi may tanim din. Kaliot kanan mga farmers. Oh, I see. So din pati reject na pakinabangan. Pero yung simi sa amin tapon. Good lang. Magmura, tapon na lahat. Yung parang nakasanayan na yung mga tapon, yung mga ganito, wala na to sa amin. Ito? Oh, wala Tapon na to? Tapon na. Ito po Pero yung sa ganda amin, ng maraking mga palay pera. na to. Tapon na daw yan pag sa Mindanao. Tapon na, tunay nga. Grabe. Yung mga tag dalawang 10-wheeler siguro na kamatis, tapon na yan namin. Namin doon. Grabe, ano? Oh, pero din nako, kahit reject pa yung mga ganyan, ibenta mo pa. Nabibili lahat. Oh, kaya nga nagustuhan ko. Kaya ngayon naghanap ako kung saan ako makakaano ng area. Din malaking pera. Kung halimbawa talong, makaisang tonelada ka, 150 na. Ganyan, tapos ang palaya. Yung nasundan namin, isang tonelada lang ang palaya, tag 145 ang per kilo, malaki. So itong itong kaalaman mo ay nanggaling sa tatay mo, sa lolo mo. Yes po. Talagang Ako, kahit hindi ako nakapagtapos sa pag-aral, ako sa mga seminar. Yung nag-a-attend hanggang sa paano gumagawa ng mga organic. Oo. Then paano hanggang na ako sa aming bayan, isang coordinator, hanggang na-hire sa probinsya ng ako instructor ng Gulayang Bayan. Hanggang dumating sa magsasakang sayantista. Okay. Hanggang iniwanan ko yon kasi parang hindi ko nagustuhan yung mga So, yun po ang ating ampalayang na bagyo. May tanim sa ilalim. May talong ka sa ilalim. Namumunga rin yung talong mo kay Jezreel. May bunga din, hindi masyadong marami kasi iba ang madirektang maanuhan ng sikat sa araw. Mas gusto rin ng talong ng yung direkta. Oo, kagaya din
So yung punla natin, yung punla din 5 araw lang ang Pagitan. diferensya. Oh. Pero ganyan siya kalalit at ganyan na rin siya kalaki. Pero yung din yung talong natin ay nabagyo. Then ngayon nag-recover pa lang siya. Oo. Ito, ang layo ano? So halos parehas ang edad. Oh, pareha lang ang Yung edad, nasa 5 araw lang ang ng pagitan. talong at saka nasa labas. Oo. Bakit ka nagtanim ng talong dito sa ilalim ng ampalaya? Dahil labis ang punla ko. Alabis ang Oh, punla. sinubukan ko lang magtanim diyan. Oh, I see. Nandito na tayo sa ano. Ito ang ating nabagyong talong na Pero ang unti-unti ganda, na ah. nakaka-recover. Nabagyo pa to? Oo. Maganda. Yan o, tita mo. Kahit may tali to, ang iba naputol kaya nga ang ano ng puno parang dahiling ng kunti, ganyan. Oo. Bagsak to. Tinalian Tapos lang namin uli. tinalian lang ulit para tumayo. Oo. Ito na-harvest na ba itong mga to? Ngayon, nag-harvest sila. Yon ang first harvest ngayon pagkatapos na bagyo. Yan. Calixto to. Calixto. Hanggang gitna lang tayo. May Ganda daan sa ng gitna. taniman mo. So sa Mindanao, ang taniman ko pag ganito, nasa taga-6 hektarya, Wow. ang palaya 7, ganyan. Talong lang, 6 Oo. hectares. Araw-araw may ganun. pitas. Wow. So sa sunod na to, parami ang bunga kasi may mga maliliit na lumaki. Oo. Tapos magkasabay-sabay na uli. Tapos dini ang talong. So ang talong natin nakatanim 4,006 ka puno. Yung time na nag-harvest tayo, Oh. after Bagyong Christine nag-recover, nakatatlong beses pa tayong tag-2 tonelada sa 4,006 ka puno. At ito naman ay palaya, nakatanim natin din is nasa 1,3 lang ka puno. So ang 1,3 natin ka puno din nakakuha ng 1,5, isang harvest lang. Bago na bagyo yung bagyong tatlong magkasunod, yung Emong, Dante, yan. Tapos pinagpalit mo. Palit. Kasi palagi akong nag-intercrop sa mga tanim din So talagang dalubhasa ka sa ampalaya talong. Kamatis. May kamatis ako pero wala Kamatis. na. Oo. Yun, Yung ang palagi paborito kong mo, talong, Talong, ampalaya, aplaya, kamatis, sili. kamatis, sili. Then watermelon, ano ko lang, i-timing ko lang sa panan yung lalo na kung December. So ngayon hindi lang ako nakapagtanim dahil kulang ang area ko. Oo, kulang na yung area. Walang problema sa tao, pwede pa mang marami kasi Yung mga tao mo rin. So pinapa- yung mga tao mo dyan, tao mo rin yung mga yan dati doon sa Mindanao. ano lang sila din reliable lang sila pagpunta kasi gustong maraming gustong pumunta. Dito. Kasi lalo na airplane sila lahat para maka-experience sumakay ng airplane. Gusto nila. Gusto nila tapos libre. Sino namang umayaw. Ang sahod nila din compared doon sa amin, tag 250 lang din 500 sila. Makasakay pa ng libre sa airplane tapos 500 pa ang arawan. Tapos hanggang 6 to 8 months lang sila makauwi, iba na naman. Magpapalit ka. Magpapalit. Bakit? Para silang lahat na mga tauhan ko, May experience may sila. experience nila. Kasi lahat gusto, hindi ko pwede sila pagsabayin dahil marami. Tapos ang area natin ay konti lang. Kung meron siguro sa'yo 10 hektarya, pwede na siguro. 10 hektarya. Meron ka. Parang meron to May mahihiram ako. So, paano yun? Anong sabi ng partner mo? Hindi siya naghahanap ng bagong area? Marami kaming pinupuntahan. So, yung mga ino-offer sa aming area, wala lang tubig. Sabi Kaya ko, hindi pwede. ang pinaka-importante kung makakahanap man ng tayong area, may tubig. Ilog ba? Kahit kita nang mag-ano. So, kung walang tubig, Wala. Kasi hirap sa tag-araw. Saan tayo? Pag halimbawa tag-araw, kailangan to sa 3 bisis ang linggo magdilig. Paano natin mapapalaki nang maayos ang ating tanim kung kulang sa tubig, dehydrates lang. So wala ang magagawa, di ba? So mas maganda na may patubig. Kaya nga, sabi mo, ang area na to ay konti lang. Pagpunta ko pa lang din, nakita ko nang may solar na yung naka-install. Tapos yung isa, panibago na. Yung sa isang, dun sa dalawa, yung may kawayanan. Panibago na. So dalawa na. So kung pag-usapan natin ang tubig para pandilig, wala nang problema. Yun ang number 1 Yes po. consideration. Tapos na-mention mo rin, maraming kawayan. So meron ka ng pagkukuhanan ng mga walang balag problema. mo. Yung mga poste na yun. Hindi mo nagagastusin. Hindi na. So malaking bagay. Kasi pag bagay. una nabili ko ito, binili namin to. Pagdating ko lang din 16 bawat isa sa kalbang. 16 pesos. Tapos ang nabili namin una, 1,600, pangalawa, 600. Magkano na lahat? Nasa 2,002.
Oh. O, tag 16 pesos, kami pang nagkuha doon. So, poste pa lang, malaking ano mo na. Pero pag halimbawa ay may kakawayan na, ang itindihin mo itong tie wire at saka itong Atlas flat wire na pantali. Oo. Tapos lagyan pa natin to din ng straw yung sunshine para halimbawa late ka sa pagtali sa mga sanga. Oo. Hindi magganon. Oo. Kasi pag halimbawa ay hindi ko to tatalian, ang talong natin ay kaya pa din hanggang dyan, lagpas pa din eh. Okay, kuya, sabi mo, number one, paghanap ng location mo, kung may source of tubig, Yan, at may ang mga number- materialis kang magagamit para makabawas ka sa gastusin. Oh, kahit bibili pa basta malapit lang kasi pag halimbawa ay malayo, i-transport pa natin. Oo, Yan, gastos na gastos naman na yan. naman. Oo. So kahit na meron kang partner na siya ang gagastos, iniisip mo pa rin makatipid. Oh, pwede. Oh, pwede. O kasi, nga kung malaking gastos, halimbawa, malaking babalik na sa puhunan. Maliliit yung kita rin. Oo, tama. Galing. So, malaking bagay naman kung halimbawa, walang mga sariling kawayan, tapos makakabili lang. Mm-mm. Dito tayo sa talong. Ano ba ang mga number one? O bigyan mo ako ng 5 na pinaka-importante dito sa pagtatalong. Mula doon sa pagtatanim hanggang doon sa pag-harvest. Okay, so ano lang, kung halimbawa, sa talong, ang unang pangailangan din eh, may mga video tutorial ako sa aking FB page, sa aking Okay. YouTube, Oo. kung paano magtatanim ng talong, sumilain po sa pagpunla hanggang sa pagtatanim. Mm. So, ang pinakaano ko din eh, bago ako magtanim ito, may nakakabaon na din yung mga organic. So yung lupa, Oo. sasabuyan mo ng... Ano lang, organic, ba? hinuhukay. Dinaanan to namin ng tiller ang aming plat. Okay. Tapos, hinukay namin yung hinukay. Nilagyan Oo. namin ng dufus. Ang dufus ay isa po siyang pagkain sa lupa para ang lupa ng bala sa ating tanim. Parang Merong- bioorganic yan. Tapos, ifot ng manok. Okay. Dagdag. Tapos, So sabay yun? sabay sila. Pero ang una natin, dufus, mega multi-plant vitamin, pang alis asin ng lupa. Okay. Then tapos, wukusin granule para sa ugat at puno ng ating talong parang matibay siya. So lahat yan during the land preparation? Yes po, oo. Okay. Then, doon na, halimbawa, nag-anda pa din ako ng ipot, tatakpan ko siya ng lupa, saka pala mga 2 inches bago ko umpisahan magtanim. Okay. So yung land preparation mo, kuya, from the raw, yung lupa na tapos na, no? Mm-mm. So i-rotivator mo. Oo. Pero linya lang, doon lang sa, buong linya lang. taniman. Yung taniman lang, Kung ganyan. saan ka lang magtatanim. Oo, yun lang. Para buhagag siya, hindi hirap sa Oh. maghukay. Oo. Para magbaon ng fertilizer at saka ipon. I At see. hindi hirap sa pagtambak ng lupa sa puno ng talong. Oo. So yun, tas saka mo ilalagay nga yung mga na-mention mo. And then, 3 days after transplant, pwede ka na mag-umpisang dilig ng fertilizer. pero nag-mulch ka pa. Naglagay pa ng mulching. So after na-prepare mo na, nag-mulch ka. nag-mulching. And then, saka ka nagtanim. Oo. Okay. 3 days after planting, Pwede na mag-umpisang magdilig ng fertilizer. anong fertilizer na pala nilalagay mo Yung dyan? mga nilalahok ko, halimbawa may tira ako sa Unique 16, sa Mega Multi-Plant Vitamin, Dofus at saka Mega Wukusin Granule, yung 4 na yun pang pinalawak. So yun po ang aking lulusawin. So ang isang drum ko na 200 liters water, nilagyan ko lang ng 3 kilos. Every Okay. week ako din nagdidilig ng fertilizer din. Every week din ako nag-a-add ng fertilizer. So ang ginagawa ko at practice ko sa alaga ko ng aking talong, kung halimbawa sa tingin ko ang aking talong ay maganda ang niya, every week kalating kilo lang ang ina-add ko. Halimbawa 3 kilos ako sa 3 days after transplant. Oh. So ulitin ko, mga 10 days siya. 10 So days. 3.5 kilos na. Pagka 18 days, nag-add na rin ako ng ibang fertilizer, yung tinatawag nating Yara Grower. Para sa pag-umpisa Isa-isahin ng natin kung Oo. medyo okay. So nung nakatransplant ka na, 3 days after, maglalagay ka ng fertilizer. Yes. Anong dinidilig drenching ba yan? Dinidilig, 3 kilos. Isang ligo lang po, isang puno. So, yung ilang litrong tubig, 200 liters water, isang 200 drum. liters sa isang drum Yes o 200
liters. Oo. Di na, ano mo na yan, nahalo mo na yan. Oo. Tapos ang ididilig mo, isang Ligo sa isang ligo, yung lata ng sardinas. Yes po. Sa isang puno. Puno. Okay, gaano kalayo yung Pwede- fertilizer na ididilig mo Pwede dun sa... patama, wala namang problema kasi Walang problema. linunusan naman po natin. Oh, I see. Okay, so then- diretso na doon sa puno niya. Ipagpatuloy natin hanggang sa 2 apply natin. So, Sa 10 2 days. times kang magdidilig ng drenching. Hindi. Hanggang sa ganito na siya. Every week pa din nagdidilig ng fertilizer. di Kahit ba- umulan. O, di balikan natin yung first 3 days, di ba? Nag-drenching ka. 3 days after transplant, nag-rinsing tayo. Oo. Sa Pangalawa, 1 gram, 200 liters water, 3 kilo. Sa pangalawa, 10 days na siya. 10 days na. Sa 10 days old natin na talong, So, di ba yung una 3 days? 3 days. So, after 7 days. 7 days, kasi every week. Every week. Oo. Okay, so 7 days. Then, dilig tayo ulit. Ano Dilig. nang ilalagay natin? Ganon pa din. The same. The same. Pero The same formula. The same formula, tapos nag-add lang ng kalahating kilo. Dinagdagan mo lang yung 3 kilos. Kasi ang ating tanim ganito. Habang papalaki ang ating tanim, Mas marami kailangan. mas maraming kailangan. Parang pamilya. Kayo dalawa ni misis mo, ito lang ang mga konsumo mo. Pag nagkaroon kayo ng anak, nadagdagan ng konti hanggang lumaki sila. Hanggang lumaki ang pamilya niyo. Kung halimbawa isang cup lang na rice ang isasaing nyo, hindi na din kasya. Tatlo Noon na. kasya nyo pa. Di ba? Ganun din ang tanim. Okay. So sa ganitong edad na ating tanim ngayon, dahil malaki na, maraming sanga, may mga may bunga na bulaklak, rin. may bunga, di ba? Need din nila ang mga nutrient na makukuha sa inaabot mong mga fertilizer na nilalahok mo. So balikan natin yung second time na magdidilig ka, which is after 7 days, kasi weekly nga, Weekly. nagdagdag ka ng kalahating Kilo. kilo. Kung ang lupa Dalawa- may mataba. Dalawang kalahating kilo na. Kalahating kilo lang. Halimbawa, nag-mix ka ng Unique 16, Dopos, Mega Multiplant Vitamin, at saka Wukusing Granule, yung 4. Yung 4 na yun. 3 kilos sa unang pagdilig. Sa pangalawa, Yung 4, 3 and a pag half. samasamahin mo, Yes po. equivalent to 3 kilos. Yes, oo. Ilahok mo siya, doon ko kumuha ng 3 kilos. I see. Tapos, yung linahok mo na yon, pangalawang magdidilig ka after 7 days, yung pa rin, pero dinagdagan mo ng kalahating Yes kilo. po. 3.5 kilos na. Oo. Okay. Then Tapos, sa pang 17 days, silbi sa... ano na naman yun? 1 week na naman. Another 1 week na naman, ang 3.5 natin maging 4 kilos na. 4 kilos na. Pero Okay. magdagdag tayo ng fertilizer, pwede yung Yara Grower. Dadagdagan mo na. Para sa mabilisang So, yung unang mix mo, kung may tira ka doon, pwede mo lahok ka ng Yara Grower. nang gaano kadami Halimbawa, kung meron tayong nasa 3 kilo ng kahit mga kalahating kilo lang. Ganun lang, para ma-4 kilos. 3.5, ganyan. so yung dating 3.5 na Dagdagan lang ng grower na kalahating kilo Oo. para maging 4 kilos. Yes po. Yun ngayon yung Pangatlong pangalawa. apply. Pangalawang apply. Oo. Pangatlo. Pagpatuloy siya, ganun pa din, ada naman ng isang Pangatlo linggo. na yun. Pangatlo, pang-4. Pagpatuloy mo, 4.5 na naman. Then 5. Pag nasa 6 na siya, nasa 30 ka-fin-days ng ating tanim, iba na din ang ating fertilizer. Sige, linawin ko lang, Kuya Okay. Jezreel, yung nandun na tayo sa 3.5 na, yung unang mixture natin. Yes Nagdagdag tayo ng kalahati, kaya naging, Four na. na Yara, then kaya naging 4 kilos. 4 kilos. After a week, 4.5 na. 4.5 Anong na. dinadag mo? Ganun pa din, ganun ang fertilizer, ngayon lang. Yun lang, ipagpatuloy yung fertilizer na yun na nilalahok. Pero kalahati pa rin na urea, na hindi. Yara o 1 kilo na? Hindi, pwede ipapatuloy. Halimbawa, may nilalahok ka. Kasi ang ginagawa natin, ang mga fertilizer ay pinaghalo-halo. Tapos, ang 3.5, dagdagan ng kalahating Yara Grower, Yara so 4 Grower. kilos. Oo. Sa susunod, 4 kilos na yung nalahak mo, i-add mo na lang ang Yara Grower. So 4.5 na. Ganyan na. Okay. Ganun lagi. Babalik ka lagi doon sa unang mix mo. Pag Dadagdagan mo halimbawa ng- ay maubos na, tamang halimbawa, alam mo naman kung gaano kalawak ang taniman mo, ma-estimate mo na kung ito akasya lang niya sa ganyang edad lang siya. I see. So kasi pag after mag-umpisa na siyang, halimbawa pag mag-umpisa na to siyang mamulaklak, so kung tawagin natin may maliit na mabunga, iba na din ang ating fertilizer. So, Hanggang i-recap- 31 days lang yon yung mga nabanggit nating mga fertilizer
Okay. I-recap ko lang kuya, no? Kuya Jezreel, no? So, yung mix mo na original, pataas lang ng pataas ng half kilo. Yes po. Tapos yung Yara Grower, dagdag ka lang lagi ng kalahating kilo. Oo. Ganun. Hanggang doon sa 1 days. 31 days. Oo. After 31 days, palit na tayo Palit ng ng fertilizer. Pag 38 days na siya, may mapapansin na tayong ganito kalaking mga bunga, ang iba, malaki ng konti dyan, mga ganito. Oo. So, ang fertilizer na ating gagamitin, pwede na tayo mag-winner ni Tribor. Yan na yan, yung Oo. 38 days. Oo. Yung 30 days, yung 31, yung 31 na-umpisan. days, dati pa rin. Oo. Pag 38 days, iba na. Iba na ang Iba fertilizer na. kasi need na nila ang potassium, Okay. zinc, calcium at saka boron, magnesium. Oo. So ano na ang composition natin? Winner ni Tribor at saka Mega Multiplant Vitamin. Yan na. Yun na. So equal proportion din yan. Oo. Paghaluin mo rin yung tatlo, Yes equal po. proportion. Yes po. Tapos, ipagpatuloy lang ang pag-add every week ng kalahating kilo. Kasi sinabi ko na sa inyo, pag lumaki ang pamilya natin, ganyan na. So, sa mga viewers natin dyan, alam na nila. so yung 31 days, ito na, yung tatlo na minix natin, ilang kilo yon? Sa 31 days, nasa ano na tayo, 5 kilos. 5 kilos na yon in 31 days. Hanggang tuloy-tuloy na yan. Oo. Hanggang Mag-harvest. hanggang nag-harvest ka na. Yes po. Ngayon, ilang months na yung halaman pag nag-harvest na? Kung halimbawa, hindi sila stress. Simula sa pagtanim, mga 45 days, pwede na tayong ma-harvest. Pero sa ano niya, nasa 48 days. 48 days Pero na. pag hindi siya stress, 45 pa isa-isa na tayong Meron makuha. ka na. Pero kung stress siya, 48 to 50 days, ganyan ang kaliksto. Tapos hanggang kailan na namumunga siya? Yes. Yung ilang buwan yung halaman na namumunga? Sa amin, sa Mindanao, na-experience ko, yung kaya mabuhay 2 taon ang talong. Din hanggang 14 months lang kasi kailangan ko nang magpalit dahil wala akong ibang space na pagtataniman ng ibang crops. Kaya kailangan mo magpapalit talaga. Hindi, nag-birthday pa rin. Ay, oo. Natuloy-tuloy yun, weekly, yun na yun. Yes yun po. na yung ano mo. Opo. Yan, punta tayo doon sa Malilom. Sa punta tayo doon sa May Malilom doon banda. So yun po yung na-discuss natin, Kuya Jezreel, yung About sa fertilization. fertilizers. Paano naman yung mga insecticide, fungicide, kung ano pang mga pang-control ng mga peste at sakit? Okay. So, yun ang ating punto. So, doon tayo sa medyo malilom, parang magandang kwentuhan. Tapos, magkwentuhan tayo dito. Oo, sige. Yan sa malilom. Ayos. Ayun. Sige. Gaganda. Okay. So, tapos na tayo sa fertilizer. Fertilizer. Okay. So, sa mga viewers po ni Sir Buddy, ang ating fertilizer, hindi natin pagpatuloy hanggang kahit hanggang 12 kilos lang po tayo. Okay. Tumaas man ang ating ani o bumaba, hanggang 12 lang. Okay, so ngayon, iba na naman ang ating pag-usapan ay patungkol na po sa mga, anong tanong mo? Peste, sakit, Okay, so, fungus, ano Okay. ang mga gagamitin natin dyan? okay, so, sa mga insecticide natin din yung mga ka-farmers, mga ka-viewers ni Sir, ang ginagamit po natin din kung halimbawa ay problema ko natin ang fruit borer, kagaya nito, fruit borer po ito. Ito, kunin Ayan, natin. yung biglang na Shoot borer, may tusok siya, kita natin. ito. Ang uod ay nasa loob. Nasa loob na yan. So, ang gagamitin nating insecticide din meron tayong Proclaim of Tea, Aha. produkto sa Syngenta. Okay. Tapos, Syngenta, nag-alternate tayo ng Exalt, produkto din sa Corteva. Bakit iba rin. kailangan nating mag-alternate ng ibang insecticide para iwas immunity sa mga insekto? So, yun po. So, hindi po pwedeng parehas na. Kasi kung pareha, halimbawa ay tayo din nag-spray ng halimbawa ay gold ang ating ginagamit, yung mga mumurahing insecticide, pagkatapos gold. So, dumating ang punto, hirap na tayong mag-control nila. Kaya nga, sinadjust ko, kung pwede lang, alternate lang tayo sa mga insecticide para po sa fruit borer. Okay. Okay, kung pag-usapan naman natin ang ibang mga kasi
alam natin sobrang daming klaseng uod. Opo. So hindi lahat kaya sa mga nabanggit natin. Pero si Exalt, wala siyang pinipiling klaseng uod. Lahat. Ma-Prochot borer, ma-Fall armyworm, at iba pa, mga harabas, kaya din niya i-control. So pwede pwede ako mag-suggest ng ito, Brofia, pwede din. Yebal, pwede din. So sa mga pang-uod lang po. So kung halimbawa problema po naman po natin ang white fly, kasi Okay. yung white fly, yung mga nakatago sa ilalim ng dahon, yung mga maliliit na lumilipad, yun po Okay. ang tinatawag nating white fly. So ang ginagamit ko diyan, Uberon Speed. Ano ang manifestation ng white fly? Anong ginagawa niya? Anong sinisira niya? Yung mga dahon, sinisip-sip po ang ano niya. Meron ba tayong ganon? Wala. Na wala tayo din kasi ito matatanda lang, tapos sa stretch lang. Pero may white fly na po tayong makikita. Okay. So kahit wala tayong makita din na mga sintomas na damage sa white fly, share lang natin kasi yun po ang mga fisty sa ating talong. Okay. So kung halimbawa ay mapansin natin yung mga white fly, yung mga fisting insektong puti na lumilipad. Parang lumilipad na ganon. Oo. Ang ginagamit natin diyan yung Oberon Speed Okay. ng Bayer. Tapos Bayer nag-alternate ng Alika. Pwede naman ang Perfectayon sa ibang Okay. Pwede naman ang Sfina sa Pas. So ganyan. So yun lang po ang ating ginagawa. Palagi lang po tayong nag-alternate kasi malaking bagay po sa pag-control sa mga insekto na yon ang mga pag-alternate. Kasi kung halimbawa ay pabalik-balik ang na-experience ko dahil sa tagal ko ng pagtatanim ng gulay, Opo. parang mapaghandaan nila. Halimbawa, nag-spray ako ng Privaton para sa Prochot borer. Sa susunod, ganun pa din Privaton. Sa susunod, parang ay ano na lang nila, parang ililigo na lang nila ang Oo. So dapat paano ang tamang pag-spray? alternate lang. Alternate. So ngayon ay Privaton, Sa sunod, pwede gold. Ganyan. gold. Susunod, Pwede proclaim, tapos balik ka naman sa gold kung meron. So, ano ba yung Bayer? sa beer company, kung sa halimbawa ay problema natin sa white fly. White fly, yung sa Bayer, white fly. Kung sa white fly. Then sa Syngenta, Alika. Okay. So ibig sabihin, basta tuloy-tuloy ka na nag-spray every week din ho ba to? Hindi pa. Halimbawa, yun nandun sila, spray ka, di ba, na pag-usapan natin kanina. Kung kailangan sa tanim, ang insecticide para pag-control sa mga pisting insekto na umaatake sa ating tanim, yun lang. Yun Pero lang. kung So, okay, kung wala, organic, yung mga organic. wala. Oo, ganyan lang. Pero paano mo didesisyonan na sasabihin na, nako, kailangan na mag-spray? Kasi pag halimbawa ay every morning nag-ikot ako sa mga tanim. Okay. Ang purpose ko, parang ma-monitor kung anong mga kakulangan, kung inatake ng punggos, Oo. ay fungicide, kung inatake ng insekto, ay insecticide. So alaman po natin kung anong klaseng insekto para Yan. alam po natin ang ating insecticide na ating gagamitin. Gagamitin. Yes po. So, ayan ay paano mo na pag-aaralan na fungus pala, insecticide pala, fungicide pala. Paano mo napag-aaralan yon? Kasi ikaw expert na, kaya alam mo paano yung mga baguhan. Okay, so sa mga baguhan natin, alam natin. So, kadalasang sakit sa talong ay lily blight, late bite, Okay. yung septomosis, yung nangingitim din Tapos, kung halimbawa ay mahangin, yung tinatawag natin anthracnose. So, yun lang po. Anthracnose, Tapos, may pabago-bagong panahon, biglang umulan, ay init. Fungus. So, ang ating gagamitin dyan, kung sa tag-ulan, ang ikaka-recommend ko sa inyo ng mga fungicide kagaya ng Amistar. Okay. Ang Amistar ay kaya po at protektahan ang ating tanim sa maulang panahon. Tapos, Silonesensis yun, ganun din, yung sa Bayer. Okay. Kaya protektahan ang ating mga tanim sa maulan na panahon. So, ibig sabihin, kahit mga bulaklak, pwedeng hindi malagas. Okay. Pero, pag wala tayo ng mga ganyan, pwede walang buwak matila. Wag lang except lang sa malakas na hangin ha. Okay. Kasi nabagyo tayo, walang natira kahit ganito. Tapos ito, pag mga sira sa bagyo, ito ang talbos dati ito. Mga damage to sa sobrang lakas ng hangin. Lakas ng hangin. Bagyong Yan ang Emong. damage niya. So itong mga isang dampal ay Naka-recover na yan. Recover na, kaya maganda na siya yung ulit tingnan. Tapos may mga bunga na tayong pailang-ilang makikita. Okay. Ano ang pang-protekta sa bunga? Ang ginagamit natin din po sa ating para sa bunga, yung Amistar, Tibatap. So kung maaliwalas ang panahon, mainit, mga Daitin, Anthracol, nilalahok natin. Kasi sa Anthracol ay isa po siyang fungicide na zinc. So yan, kaya niya protektahan kahit maulan, basta hindi lang masyadong maulan. Pero pag halimbawa ay araw-araw na umulan, buong gabi, pagka-araw, init ng saglit, ulan na naman, Amistar ako.
Kasi pag halimbawa yung ulan to, lubog to palagi din hanggang dalawang dampal. talaga? Oo. Kaya niya? Kaya yung halaman? Hindi mamamatay yung halaman? May bigla lang siya ma-stress, pero pag halimbawa stress ang ating tanim, after 3 days magdilig ako ng para sa ugat, yung mga Neb Ultra, Oo. Consort, para yung ugat ay maprotektahan, hindi siya Okay. tuluyang malalanta. Na-mention mo kaya yung baha-baha. Mm. Nagkakaroon ka ba ng problema doon sa bacterial wilt? Yes po. Ang bacterial wilt kung pag-usapan natin, based on my experience at saka sa aking salihang seminar, Oo. wala na po siyang gamot. Okay. Pero meron tayong idea na pwede nating magawa para maiwasan yung mga bacterial wilt, proteral wilt at saka wilting sa darating na Okay. panahon. So, inuugali ko bago magtanim, mag-soil neutralizer, mga kagaya ng Mosako, Bacillus, good Yun bacteria. talaga. Yun ang Babalik ka doon sa land prep. Oh, yes. I-prepare mo ng Yes tama po, para okay. hindi ka magkaroon ng bacterial O, wilt. sa darating na mga panahon. Kasi ang problema sa mga farmers natin ngayon, basta may area na silang pwede ng tanim lang silang tanim, hindi na Hindi nila nila iniintindi Kung anong nandun. hindi nila alam. Para makakasiguro sila, palagi kong sinasabi sa aking mga video, mga short video man sa Reels at saka sa aking YouTube na ugaliin natin bago mag-umpisang magtanim, mag-soil neutralizer. Halimbawa, nakapag-spray ka dyan. Pagtanim mo, pwede yung mga punla ibaon sa mga, halimbawa, serenid. Tapos, pagtanim, pwede diligan. Ganyan. Para lumaki ang mga halaman mo na kung mayroong mga mamatay, basta alis ka. Kaysa tag ilang puno, patay din mga 10 puno, buhay 5, patay na naman, pangit siyang tingnan. Ang So, dapat talaga lahat, kumpleto. yes po. Oo. Kompleto. Sir, so na-mention natin yung fertilization, land prep, naayos na natin. Actually, una na-discuss natin, site selection. Sabi mo nga, may source of water. Okay, then land prep, di ba? Doon sa pag-land prep pa lang, pagbungkal pa lang, meron ka nang ilalagay, di ba? And then, bago ka magtanim. And then, management ng talong, which is, napag-usapan na natin yung fertilization. Ngayon, pests and diseases, natapos na rin natin. Ano pa ang importante sa pagtatalong? Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.